ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Minsan nakakagawa tayo ng pagkakamali mga kachika dahil minsan ang alam nating tama ay mali naman pala. Minsan may mga rules din tayong nalalabag kahit na alam naman natin ay di pa rin natin sinusunod at patuloy pa rin nating nabibreak ang rules. Hala, natuntun na nga nila si Hajun sa kusina at itong si Arif ay nagtatanong na sa kanya kung bakit nga ba siya hinahanap ng isang bigating tao sa Korea. Mabuti na lang talaga at napakatalino ng assistant ni Hajon at nagawan niya ng paraan para ma-distract ang lahat nang patunugin niya ang fire alarm. Kaya mabilis na pinalabas nila Arif ang mga empleyado nila sa loob ng kusina at nagtataka ang lahat na wala naman daw silang naaamoy na sunog. Habang naghihintay sila sa labas ay nakatanggap si Maya ng text mula kay Rodolfo at sinasabing last warning na niya at kinausap na neto ang tita niya. Naku Maya, kailangan mo na talagang gumawa ng paraan para mabayaran mo ang mga utang mo kay Rodolfo. Sundin mo na kasi ang sinasabi ni Estela na humingi ng tulong kay Hayon at i-push mo na ding sumali sa cooking contest dahil sayang ang premyo. Tumataginting na 2 million pesos lang naman. San ka pa? Naku Maya, huwag ka nang ma-pride dahil kailangan mo talaga ng tulong ni Hajon. False alarm nga ang nangyari kaya back to the kitchen na sila. Samantalang nakaligtas na si Hajon sa pag-reveal ng real identity niya dahil mabilis na nagawan ito ng palusot ng kanyang assistant. Ang galing talaga ng acting niya kay Arif, very convincing. At naging instant casting siya ni Hajon. At in fairness, nautusan pa niya si Hajon na magkunwaring mag-sorry kay Arif. Haha. Eto namang si Arif ay paniwalang paniwala. Nako Arif, hindi mo lang alam na si Hajon ang boss nyo. At ipinangako nga ni Arif na gagawin niyang responsableng tao si Hajon. At sinabi naman ng assistant ni Hajon na makakarating ito sa Korea at sisiguraduhin niyang makakatanggap ito ng reward. While in the locker room naman ay napamarites si Stella. Tinanong niya si Hajon kung sino yung Korean guy na yon at kung related nga ba siya dito. Sinabi naman dito ni Hayon na medyo related nga siya. Kaya napatanong si Stella kung isang Shebol nga ba si Hayon. At nagulat si Hayon sa tanong nito at sinabing ano naman ang difference kung isa siyang Shebol. At dito nga ay inopen up na ni Stella ang panggigipit kay Maya at sa tita neto dahil sa pagkakautang niya. Sinabi naman ni Hayon na kung isang nga talaga siyang Shebol ay tatanggapin naman ba ni Maya ang pera niya? Siyempre, probably not dahil ma-pride din naman si Maya. Sa kabilang dako naman ay pinuri ni Hayon ang acting ng kanyang assistant kay Arif na very convincing nga. Nakalusot na rin si Hayon sa kanilang head office sa Korea dahil sinabi ng kanyang assistant na kasalukuyang nasa Paris na si Hayon at nagpapakasaya at sarap with girls. Naging seryoso nga ang usapan nila ni Hayon at sinabi ng kanyang assistant na bumalik na sila sa Korea. Why not na isama na lang si Maya doon at with one call ni Hayon ay kaya niyang bigyan si Maya ng sarili netong kitchen na imamanage. Ngunit para kay Hayon ay hindi ganoon kadali dahil hindi pa niya nare-reveal kay Maya ang tunay niyang identity. Sa pag-uusap nga nila ng kanyang assistant ay naisip ni Hayon ang mga sinabi nito sa kanya na bakit hindi niya ipaglaban kung ano ang nararapat na maging kanya. In fairness, ang ganda din pala ng hubog ng katawan ni Hayon. Oh, so hot! Haha! Bumalik ka na kasi sa Korea, Hayon, dahil ikaw naman ang napiling tagapagmana ng papa mo. Sa kabilang dako naman ay tumawag ang tita ni Maya sa kanya at sinabing di na niya kayang i-handle ang panggigipit sa kanya ni Rodolfo, lalo na at may sakit pa siya sa puso. Kaya sinabi ni Maya dito na siya na ang bahala at gagawa ng paraan.
Bigla namang dumating si Stella at Hajon upang tulungan si Maya. At dito, sinabi nga nilang willing silang magtinda ng mga pagkain luto nito para makaipon ng pera at may pang-entrance fee sa contest. Subalit nagalit si Maya kay Stella dahil nangako itong di niya ipagsasabi kahit kanino. Nang mag-walkout na si Maya ay sinabi sa kanya ni Hajon na alam niyang malaki ang chance nitong manalo dahil isa daw ito sa most talented chef na nakilala niya. Kaya naman sinabi niya kay Maya na di siya nag-iisa at andyan lang sila ni Stella to support her dahil naniniwala sila sa skills niya sa pagluluto. Huwag ka nang magalit sa kanila, Maya. Gusto lang naman nilang makatulong sa'yo dahil kaibigan ka nila. Samantalang inumpisahan na nga ni Maya ang palihim na pagtitinda ng mga niluto niyang pagkain sa mga empleyado sa kanilang kumpanya. At nakaka-overwhelm dahil maraming may gusto sa mga niluto niya na nag-o-order na din. Talaga nga namang talented kasi naman si Maya sa pagluluto at talagang bawat niluluto niya ay certified masarap. Good job, Maya. Makakaipon ka rin ng pang-entrance fee mo sa contest na sasalihan mo. At ito na nga, nakaisip na naman si Maya ng bago niyang iluluto, ang kare-kare. Naku, napakasarap nitong kare-kare at siguradong magugustuhan na naman ng mga empleyado nila. Good news mga kachika dahil nakikipag-usap na si Maya kina Hayon at Stella at dito nga ay nakikipagbati na rin ito sa kanila dahil na-realize niyang maganda naman ang intensyon nila na tulungan siya sa problema niya at humingi na rin siya ng sorry kay Stella sa pang-aaway niya dito dahil naging stubborn siya at alam naman niyang mali talaga ang ginawa niya kay Stella. Kaya naman, siyempre dahil best friend sila, ay alam na ni Maya kung paano siya mapapatawad ni Stella. Ginawan lang naman niya ito ng paborito nitong pagkain at mabilis pa sa 4:00 ay okay na sila ni Stella. Yay! Kinausap din ni Maya si Hajon na kailangan niyang kumilos para makaahon siya sa financial problem niya. At tinanong niya si Hajon kung willing pa ba itong tulungan siya na magtinda ng mga lulutuin niyang pagkain. At syempre dahil malakas ka Maya, ay 100% tutulungan ka ni Hajon. Napapatanong na lang tuloy si Maya kung bakit ang bait sa kanya ni Hajon at ang sagot naman ni Hajon ay dahil ito ay naging unang kind sa kanya. Talaga nga namang napaka-smart ni Hajon mga kachika dahil kinausap niya ang kanilang pantry manager upang hingiin ang mga ibang gulay na overstock sa kanilang kusina na kesa naman nga masayang ay mapakinabangan na lang ni Maya at makakatipid pa ito sa gastos para sa mga recipe na ititinda niyang pagkain. Nakaisip na rin ng strategy si Hajon na gumamit ng remote control car sa pag-deliver ng mga pagkain para di sila mabuking. At sa computation nga ni Hajon, kapag nakabenta sila ng marami at isama pa ang pera niya at pera ni Estera, ay mabubuo na nila ang kailangang entrance fee ni Maya sa cooking show. Pero as usual, ayaw tumanggap ni Maya ng pera na mula kina Estela at Hayon dahil hindi naman daw ito charity. Naku Maya, wag ka na kasing pride dyan. Pwede mo namang bayaran sila kapag nanalo ka na sa contest. Mabuti na lang at marami pang order na nakolek si Hajon. Kaya may chance ka pa Maya na makasali sa competition. So niluluto na nga ni Maya ang in-order sa kanilang fried chicken. Kailangan mo palang lagyan ng seasonings, then i-boil sa water at pagkatapos ay i-deep fry ang fried chicken para maging crispy ito. Nako, talagang kinakarir na nila ni Hajon ang pagtitinda at pagluluto para makakolekt na agad ng pera na pang-entrance fee sa cooking show. At naghanda din si Hajon ng bawang para igisa ang tokwa at nilagyan ng soy sauce na pampalasa at halu-haluin at i-deep fry konti at boila, may tofu dish ka na. Mukhang masarap itong tofu dish ni Maya. Ayan na guys, inuumpisahan na ang pag-deliver ng mga food na in-order gamit ang kanilang remote control car. Napakatalino mo talaga, Hajon. The best ka. Sana makaipon nga agad si Maya ng perang pang-entrance fee niya para makasali siya sa contest.
Naku, nakakatuwa naman talaga si Maya at Hayon. Talagang nagkulitan pa sila habang nire-ready ang binake nitong puto. Kinagabihan nga ay niluto na ni Maya ang kanyang kare-kare recipe na siyang naaamoy ni Hayon. At dito nga nasabi ni Maya na naaalala niya sa kare-kare ang kanyang mama dahil nilulutuan siya noon. Sa kanilang kwentuhan ay natanong ni Hayon si Maya kung naisip ba niyang mag-umpisa ng karir noon para maiba sana ang buhay niya, pero sinabi ni Maya na di niya ito naisip, na gusto niyang ulitin pa rin ang naranasan niyang buhay kahit mahirap dahil sa mga panahon na yon ay masaya siyang kasama lang ang kanyang nanay. Ibinalik naman ni Maya ang tanong kay Hayon at sinabi naman ni Hayon na hindi niya hahayaang may manakit sa mama niya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin mapatawad ni Hayon ang sarili niya dahil wala siyang nagawa noon upang maprotektahan ang mama niya. Naintindihan naman ni Maya ang hugot ni Hayon, kaya ipinaintindi niya kay Hayon ang tungkol sa forgiveness. Sabi nga ni Maya ay nagalit siya noon sa lahat sa nangyari sa mama niya. Pero na-realize niya na para makapag-move on siya ay dapat matuto siyang magpatawad nang sa ganun ay magkaroon siya ng peace of mind na kailangan niya. O, now we know mga kachika that forgiveness give us peace in our heart. Back to the hotel naman tayo mga kachika. Nakarating na nga kay Arif na may nagtitinda ng pagkain sa mga employee ng hotel ng palihim. Duda nga nila ay workers ito sa kanyang kusina na 'pag nagkataon daw ay maaaring makasira ito sa hotel at sa reputation ni Arif. Eto namang tatlo ay busy sa pag-compute ng mga napagbentahan nila at sad to say ay kulang pa rin ito na pang entrance fee ni Maya. Kaya naman sinabi ni Hayun na dagdagan na lang niya ito. Pero hindi pumayag si Maya kaya nagdesisyon pa silang magbenta pa ulit ng another 10 boxes of lunch. Naku, baka mabuking na kayo ni Arif, Maya, mag-ingat lang kayo. Naku Maya, wag ka naman na kasing stubborn. Itong cooking competition na lang talaga ang paraan upang matigil na si Rodolfo sa panghaharas sa'yo at sa tita mo. Dahil talagang ayaw kanyang tantanan sa laki ng utang mo. Sana lang talaga ay mag-work out ang additional 10 lunch box na ibebenta nila Maya para mabuo na ang entrance fee ni Maya. Kaya nyo yan guys. Dahil nga sa nabanggit ni Stella na panghaharas ni Rodolfo kay Maya at sa tita neto, ay napagpasyahan ni Hajon na isettled na ang mga utang ni Maya dito. Hay nako, kawawa naman talaga si Maya, buti na lang at ang bait ni Hajon sa kanya. Kaya naman dali-daling minessage ni Hayon ang kanyang assistant upang pumalap ng impormasyon tungkol kay Rodolfo. Sa kabilang dako naman ay napatanong na si Arif kay Maya kung may nababalitaan ba siyang nagtitinda ng mga pagkain ng palihim sa kanilang kumpanya na empleyado ng kanilang kusina. Sabay-sabi pa kay Maya na malaki ang tiwala niya dito at pag-usapan daw nila ang promosyon niya. Naku Maya, mag-ingat ka, baka mabuking na kayo ni Arif at magalit pa sa'yo. At nasa Pinas na nga si Hajon mga kachika, kung saan may makikita tayong mga nagkukutuhan, nagbibingguhan, nag-iihaw, nag-iinuman at may makikita din tayong mga napakaraming chismoso at chismosa na nagkalat sa paligid. Haha! Talagang napakagwapo mo Hajon at pormahan mo pa lang ay malalaman na talagang isa kang certified chebol. Agad na nga pumasok si Hayon at ang kanyang assistant sa bahay ni Rodolfo at dito nga ay hinanap siya sa asawa ni Rodolfo at tinawag naman agad ito ng kanyang asawa. Dito nga ay nakipagnegosasyon na si Hayon at ang kanyang assistant na isisettle na nila ang mga utang ni Maya. Nakakagulat dahil milyon din pala ang utang dito ni Maya. Grabe, nabismood talaga si Hayon kay Rodolfo dahil tinawag niya si Maya na bayarang babae. Muntik pang masaksak si Hayon, buti na lang at mabilis niyang na-block ang kilos ni Rodolfo. Ipinakita nila ang 2.8 million at sinabing pirmahan na niya ang document patunay na nakabayad na si Maya sa utang nito sa kanya. At wag nang guguluhin pa si Maya at ang mga mahal nito sa buhay. Kung hindi, ay babalikan siya ni Hayon. Naku, nasugatan din
pala ng kutsilyo yung kamay ni Hajon. Hala Hajon, bumalik ka na agad dahil hinihintay ka na ni Stella upang ma-deliver na ang mga nilutong pagkain ni Maya. Naku naman Hayon, ang tagal mong dumating. Bilisan nyo na at umalis na kayo dyan. Ano ba naman kayo, Hajon at Stella? Bakit ganyo pa pinag-uusapan yung mga i-deliver yung pagkain? Nakita na tuloy kayo ng asungot dyan. Ano ka ba, Hayon? Wala kang kamalay-malay, nasundan ka na ng asungot o nadatnan nga ni Hayon si Maya at Arif sa kusina na nag-uusap, kaya agad siyang nagtago. Habang nagtatago nga si Hayon ay sinisilip at hinahanap din siya nung asungot. Sa pag-uusap nga ni Arif at Maya ay pinuri ni Arif si Maya at talagang na-impress siya dito. Kaya naman sinabi niyang nakapagdesisyon na siyang ibibigay na ang promotion kay Maya. Nako, congratulations Maya. At sa sobrang saya nga ni Maya ay hindi niya napigilang napayakap siya kay Arif. Dahil nga sa pagyayakapan ni Arif at Maya ay napatayo si Hajon at nakagawa ng ingay. Kaya naman nagulat si Maya at Arif at agad siyang nilapitan. At dito na nga ay umeksena na rin ang asungot at sinabi niyang nahanap na niya ang salarin sa pagtitinda ng mga pagkain sa mga employee. Abangan natin mga kachika ang mga susunod pang mangyayari. At ang ating secret ingredient for this episode ay forgiveness. Alam naman nating hindi ganun kadaling magpatawad mga kachika, lalo na kung may mga nagawang mabigat na kasalanan sa atin ang isang tao dahil talagang galit ang mangingibabaw na mararamdaman natin. Pero napakahalaga din na tayo ay dapat matutong magpatawad nang sa ganon ay madali tayong makamove on at higit sa lahat gagaan ang ating pakiramdam dahil wala na yung kinikimkim nating galit sa mga puso natin at magkakaroon pa tayo ng katahimikan sa buhay. Kaya matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad sa mga taong nagawan natin ng pagkakamali. Salamat sa panunood mga kachika, hanggang sa muli. Paalam!